nakakatuwa yung at nakaka-bless yung mga testimony. Naalala ko yung nung ako baguhan din katulad mo, Reg. Magmula nung umpisa sa trabaho, puro ako, magre-resign na ako. Umabot ako ng 25 years. Every day. Minsan pag-aralan mo yun. Lagi, ayan, nandiyan siya, tanungin mo. Every pag-uwi ko, ayoko na, hindi ko na kaya. Re-resign ako. Umabot ng 25 years. So ngayong gabi po ay, alam ko bakit natatawa ako. Ang daming blessing natin after ng kahirapan sa buhay. At nakita ko dito sa chapter na ito, the same. Kaya nakakatuwa po, yung mga testimony nyo, testimony ng family namin, testimony ng simbahan ito, huwag tayong madadala doon sa tinatawag na anxiousness. Ano bang bukas? Paano ba to? Ang dami. Ating pong buksan ang ating mga Biblia, Psalms 36 na po tayo, verse 1 to 12. Pag-aralan natin maigi ito, ano ang kaibahan natin doon sa mga masama at saan ba tayo namumuhay? Buhay na masama. Oo, nagkakasala tayo. May 1 John 1:9, pero hindi tayo nanatili doon. Okay? So tayo magbasa from verse 1 to 12 ng Psalms 36. At kung maaari po, lagay niyo po ng underline ang mga words na striking. Ano po, yung mga, ibig sabihin, big ideas na makikita natin dyan. Okay? Chapter 36 from verse 1 to 12. Ready na po ba kayo? Okay. At tingnan po natin maigi, ano po, isa-isa natin may rahan ng pangunawa. Verse 1. The transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear God before His eyes. Sabi nila lang yun, sabi lang nila. Verse 2, for He flattereth Himself in His own eyes until His iniquity be found to be hateful. The words of His mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. Verse 4, He deviseth mischief upon His bed. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. O, napakalinaw po, ano? May Tagalog naman yan. No? So verse 5, dito natin mapapansin, nagbago ang writer. Okay? From verse 1 to 4, medyo mabigat sa atin. Nandun pa ba tayo? Alam ko wala na. Okay? Verse 5, Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and in Thy faithfulness reacheth unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgment are great deep, O Lord. Thou preservest man and beast. Ano po? Medyo mayroon na siyang pagpupuri sa verse 6. Verse 7, How excellent is Thy loving kindness, O God. Therefore, the children of man put their trust under the shadow of Thy wings. Medyo, kung may ballpen kayo, ito po yung ating magiging title. Under the shadow of Thy wings. Bakit? Ibon ba ang Diyos? Sa Bible nagsasabi, para siyang inahing manok. May wings ang manok, di ba? Verse 8, They shall be abundantly satisfied with the fatness of Thy house. Lagyan niyo po yan. Ang ganda nito. Okay? Under Thy house, di ba? And Thou shalt make them drink the river of Thy pleasure. Kaya magtataka ka eh. Yung bang mga totoong Kristiyano, yung mga anak talaga ng Diyos, hindi ba sila satisfied? Hindi ba sila nabubusog? Lagi ba silang uhaw? Verse 9, For in Thee is the fountain of life. Natural yun, totoo yan, okay? And Thy light shall see light. Okay. 10, O continue Thy loving kindness unto them that know Thee, and Thy righteousness to the upright in heart. Let not the foot of the pride come against me, and let not the hand of Thy wicked remove me. There are the workers of iniquity fallen, they are cast down, and shall not be able to rise. Again, nakikita na naman natin yung mga masama. So sa gabing ito, kunin natin ang title natin doon sa verse 7. Okay, How excellent is Thy loving kindness. Andun yung unang pagpapakilala sa Diyos, ang kanyang karakter. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of Thy wings. Sa gabing ito, nagbigay ba tayo ng tiwala sa Diyos sa mga pinagdaanan natin ng last week, last month?
Ang daming problema sa bawat pamilya, ang daming problema financially, ang daming problema ibang walang trabaho. Minsan bilang tao nakikita natin yon. Pero ang tanong, inilagay na ba natin sa ilalim ng protection ng Diyos? Under His shadow of thy wings. Pwede po natin pamagatang pangalawa, okay? Ito yung blessedness ng mga believer. Pwede yan pangalawang title nito eh. Una, pwede tayong pasailalim. Kasi yung pong protection ng Diyos, nandoon na lahat yung tatlong P. Protection, provision, power. Kaya ito po ang siguro mas maganda, the blessedness of the believer. Tayo po ay manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mga testimony. Salamat sa mga kasagutan sa prayer namin, sa mga naghahanap ng trabaho, ganoon po sa mga nag-apply, at ganoon din po, Panginoon, sa mga nakatanggap at na-promote o hindi man na-promote, Panginoon. Alam namin, sa tingin namin, nilagay kami sa mahirap na gawain, pero alam namin, Panginoon, sabi nyo, hindi mo ilalagay kami sa mahirap, kundi alam nyo ang aming kalagayan, alam nyo ang aming frame, ang kakayahan, at alam namin malalagpasan namin ito dahil ito po ay binigay ninyo para kami matuto at lumabas na parang ginto. Salamat po sa gabi ito, salamat sa pagbabasa ng salita. Patuloy niyo pong i-bless ang aming bayan, pagunahan niyo po ang aming manamumuno, at ilayo mo sa tukso ang Pilipinas, o ang ilayo niyo po, Panginoon, sa calamity ng mga nag-aabadya, nag-aabang. Patuloy niyo kami, Panginoon, willing na ang simbang ito, i-revive ninyo, na bago kayo bumalik, Panginoon, abutan niyo kami nasa kainitan ng paghahanap ng kaluluwa, hindi sa kanya-kanyang sarap sa buhay. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po ang Espiritu manguna magturo, i-guide mo po, i-lead mo ang tagapagturo mo. Wala siyang kakayahan, ikaw lamang po ang dapat may taas mapakita at pakilala sa tao. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Meron pong maupo. So kung napansin niyo po sa ating binasa, from verse 1 to 4, kung ating titingnan po ito, diba? Tingnan niyo yung mga Bible, from verse 1 to 4, mapansin niyo doon, ipinapakilala ang adjective ng isang wicked man. Pag sinabi natin wicked man, hindi man po ito mananampalataya. So ano ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya at mananampalataya? The blessedness of a believer. Mabuti tayo ay nananampalataya. Sa pagsabi ng Biblia, mayroon pong mga hindi talaga tinawag doon. Pero ang ibang tao nagsasabi, for the whole world daw, sabi nila. Ang nila naintindihan, yung world na iyon, marami pong meaning. May ayon, ayunon, ayunos. Lahat po yun ay world. Cosmos, pwede po yung panahon, pwede yung 1940s, panahon ng giyera, panahon ng kung ano-ano. So, ayon o kapanahonan. Ang tinatawag po doon ay may mga tao talagang lahat o tinatawag na mundo ng mga ligtas. Okay? The world of elect, the world of believers, at doon po ang pinakapinali doon, mayroon pong dalawang uri ng pamilya. Ye are of your father the devil, John 8:44. Yan po yung mga anak ni Satanas, yan po yung mga unbeliever. At sabi ng John 1:12, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, binigyan ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. So, yan po ang malinaw dyan. So, nung tayo nagtiwala sa Panginoon Jesucristo, at ang ating buhay ay may fellowship. Ang lesson namin sa Bible study ay nasa John. Sa chapter 1, we have fellowship with Christ, at tinawag niya po itong little children. Okay? And Him, we all need life of service and security. Habang tayo nagsiserve, ang Panginoon sinisecure ang kanyang mga anak habang nagsiserve sa Kanya. Yan po ang kanyang kapangyarihan. Ano po? So dito ay nung tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, kapag tayo ligtas na, ay naging born again tayo, ang tawag sa born again ay complete in Christ. Nakakikristo ko na lahat. Kaya Christ in you, kung Kristo nasa buhay natin, we are complete. Walang kulang. Okay? So dito po, the Holy Spirit came into our life. Nung tayo magtiwala, tinanggap ang Panginoon, automatic po yun. The Holy Spirit came at inari tayong ganap. Okay? So dito ay ang pinapakita sa verse 1 to 4 ay hindi po natin katulad. Kasi tayo po ay mga believers. Tayo ay may Kristo. Tayo ay complete in Christ. From verse 5 to 6, okay, doon na naman makita natin ang adjective. Kaya sabi ko sa inyo, pagdating sa verse 5, nagbago ang writer. Okay, si David. Ang writer na si David, sabi niya, ipinakita niya dito ang pagpapakilala sa isang napakabuti at righteous na Diyos.
the goodness and righteousness of God from verse 5 to 6. Napansin niyo po ba ito? Now, pagdating sa verse 7, 8, and 9, okay, doon na naman ulit na nagpapasalamat si David. Yan niyo po ang verse 7, sabi niya doon, okay, how excellent is thy loving kindness, O God, therefore the children put their trust. Ano po? Nagpapasalamat siya doon sa kanyang panulat. Sapat dito po sa verse 8 and 9 ay ang goodness ng Diyos toward His people. Pagdating kasi doon sa last, di ba, at saka sa simula, verse 1 to 4, mapansin nyo doon sa verse 12, okay, may mga worker ang iniquity. Pakilabas ang verse 12. Tingnan po ito maigi. Okay? Di ba? Stebo ako. Doon ang mga gumagawa ng kasamaan, ay nakasubsob sila, nakalugmok. Hindi nila kayang bumangon. Bakit hindi kaya? Walang magbibigay sa kanila, number 1 ang pananampalataya, walang magbibigay sa kanilang perseverance of the saint, kasi pagkat ang perseverance ng santo o ng Kristyano, nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Hindi sila pwede makabangon nun. Bakit po? Sila po ay connected from verse 1 to 4. Ito yung uri ng mga taong walang pananampalataya. Kaya kung mayroon po sa tahanan natin, isa sa hindi mananampalataya, ito ang nagpapabigat sa mga blessing ng Diyos. Bakit? Kahit faithful ka, hindi ka lubos na masaya. Bakit? May nakikita kang naghihila. Pero hindi po yan ibig sabihin na nagiging sila dahilan. Parang sasabihin, ikaw kasi, baka gawin na, huwag pong ganon. Sapagkat mamaya, iisa-isahin natin, na kahit mayroon tayong mga kasama na hindi pa mananampalataya sa bahay, may isinugo po, may sinabi ang New Testament doon. Ikaw na matanda sa spiritual, ang magpapalago doon sa bata sa spiritual. Lalaki ka man o babae. Napaka-number 1 na utos yan. Kung bakit sinabi sa Matthew 28:20, ay nagiging tayong parang taksil na tayo yung inaasahan na magdala ng gospel, pinababayaan natin. O yun po ang aking dyan. Okay, so, balikan na po natin dito sa ating tinitingnan. Verse 7, 8, 9. Pagdating sa verse 10 and 12, at yun ang pong binanggit ko kanina, okay, ito yung panalangin, sabi ni David dito, ito yung kanyang panalangin na magpatuloy ang blessing doon sa pagbibigay niya ng protection sa kanyang mga believer. Sino nga ulit ang believer? Tayo na may Kristo. Marami po kasing believer, ayon sa Matthew 7:21, ang sabi nila, Panginoon, nagpalayas kami. Ang dami nilang sinasabi. Pero ano sabi ng Panginoon, ito nakakatakot. Baka isang araw, ganun din po tayo. Uy, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Yan ang masakit. Okay? So ngayon, titingnan natin, ano ba talaga ang kalagayan ng isang believer sa harapan ng Panginoon ayon dito sa verse 36, 1 to 12, ayon sa panulat ni David. So dito po ay mapansin natin, ang Psalms 36, mga kapatid, nag-indicate that when, we walk in the love of God and seek to serve Him. Pag mahal mo ang Diyos, kahit hirap ka, magpapatuloy kang mag-serve. Hindi yung magrereklamo ka kasi hindi ako sinasamahan ni pastor kasi pinapabayaan naman kami ni pastor. Hindi po ganun ang naghahanap ka. You are seeking to serve your master. Hindi po dapat magtuturuan dito sapagkat we have the protection from verse 7. Balikan natin ang verse 7. Anong protection ang sinasabi niyo dito, pastor? Sabi ng verse 7, okay? How excellent is thy loving kindness, O God, therefore the children of men put their trust under. Malawak itong under His wing, under His protection, under His provision, under His mighty name, under His enablement. Ang dami pong mapapailalam niya sa under His wings. Lahat ng imposible, nandoon niya sa ilalim ng protection na yan. Kaya dito po mga kapatid, okay, sabi doon, how precious, di ba? Is your loving kindness, O God. Therefore, ito yung ginagamit ko po ay New NIV. Hindi ito King James kasi sabi nga ni David, mas malinaw daw, naiintindihan ng common English ang NIV. Ito po yung pagkasulat sa King James, medyo malalim. Pero dito sa NIV,
Sabi niya dito sa verse 7, babasahin ko po, pakinggan. Tingnan niyo po sa verse 7 dyan. How precious is your loving kindness. Di ba? Sa King James, okay? How excellent. Di ba? Medyo malalim na ano yung, pero yung how precious, pag sinabi po, napakahalaga. Na yung precious na ito, sinisisid ito dyan sa Mindanao, napakalalim para makuha yung perlas na yon. That is how precious the pearl is. May black, may white, may kung ano-anong kulay, di ba? So, ang susunod, sabi niya, oh God, therefore, mayroon din therefore dyan, okay? The children of men put their trust under the shadow of your wings. Okay, isa. Dito po, si David is talking about the tabernacle doon sa Old Testament. Di ba? Hindi po yung daladala nila pag sila naglalakad, doon pala sa panahon nila, sa 12 tribe, nung pagtawid nila sa Jordan, nandun po yung mercy seat. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung kapatawaran ng Diyos. Ano po? Dito ay, sabi ng verse 4, okay, kung balikan natin ang verse 4, 36, verse 4, He devised mischief upon his bed and seated himself in a way that is not good, is abhorrent, not evil. So, yung evil na tinutukoy po doon. Okay? So, under the shadow of your wings. Oh, hindi verse 4. Verse 7 pala yung sinasabi ko. Okay? David is talking about the tabernacle, about the wings of the cherubim na saklaw doon, nakakover doon. The Holy of Holies doon sa panahon ng temple, na yun lang nakakapasok doon ang priest o high priest, yung mga local priest nandiyan, yung mga nagtutulong-tulong magdala ng insenso doon, pero yung high priest lang nandoon sa loob. Pero sa New Testament, mga kapatid, nag-iba ito. Nung si Kristo po ay namatay sa krus, di ba, nagkaroon ng malaking lindol at yung sa temple na kurtinang makapal ay nahati mula sa taas pababa. Ang pinapakita pala nito ayon sa mga eksperto nag-aral nito ay mayroon ng access ang mga Kristiyano, ang mga believer, ang mga born again, bilang dating priest lang tayo sa labas, hindi tayo pwede sa inner Holy of Holies, tayo ay may access na diretso doon sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Kaya hindi tayo ay napaka-bold na kung tayo ay mahihingiin sa pangalan ni Jesus, Amen. Diba? So yun po ang tinutukoy doon. So, nakapagtataka naman na ang safest place pala, ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo is under the shadow of His wings. Okay? Nandoon ba yun sa arko na laging pasan-pasan nila, parang kwadrado ito, na mayroong nakaganyan na cherubim, nandoon yung tungkod ni Moses, nandoon yung law o 10 kautusan, yun po yung, ano doon, ang pinakamahalaga doon, alam niyo kung ano, hindi po yung 10 Commandments, hindi yung tungkod. Nandoon po yung presence of God. Kasi laging nakaganon doon yung cherubim. So, ibig sabihin, nandoon yung presence of God sa loob na yon. So, ngayon, okay, dito sa verse 8, mapansin natin dito, we have God who is mayroong satisfaction. Verse 8, balikan natin. Sabi doon, okay, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. Kapag nandun pala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, okay? Minsan yung house na ito ay tinutukoy doon sa Ark of the Covenant, kasi Old Testament ito tinutukoy. Pag nandito tayo sa New Testament, ano kaya ang tinutukoy nito sa atin? Nasa presensya ba tayo ng Diyos? O wala? Bakit? May binanggit kaagad ang pagkakaiba. Verse 1 to 4, hindi natin kauri yun. Ayan po yung mga unbeliever. Pero pagdating dito sa verse 5, 6, 7, 8, and 9, at doon sa 7 ay nagpapakilala sa atin, okay, na nandoon ang kanyang provision, protection, power na binibigay sa atin, na kung hindi ang kahabagan, mercy. Kaya nga, mercy seat po nakalagay doon sa box na yon, na dalagay nilang daladala, yung mercy ng Diyos, ay yun po ang mahalaga doon. Bakit? Sapagkat yung kanyang kahabagan sa atin, ay nandoon po ay nakapaloob. Okay? So dito, bago magdating ng verse 8, we have the God who is
nagsasatisfied sa atin sa lahat ng pangangailangan sapagkat pag nasa loob ka ng bahay, tingnan niyo po ang verse 7. At lumipat na ito. Wait lang. Yan. Okay. Sabi ng verse 7, how excellent is thy loving kindness, O God, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Pagdating sa verse 8, they shall be abundantly satisfied. Doon lang po sa word mo nang yon. Bakit ka satisfied? Sabi niya, with the fatness of thy house. Pag-aralan nyo sa bahay ninyo, maliban lang kung hindi ka nagsaod, hindi ka namili, hindi ka nag-shopping, pagbukas mo sa rep, wala. Pero pag namalingki ka, pagkatapos na magsweldo, di ba, bumibili ka rin ng ano, pagbukas mo ng rep, satisfied ka. Di ba? So dito po sa, tinutukoy ni David dito na kanyang sulat, sabi niya rito, pagdating sa verse 8, bakit tayo nagkakaroon satisfaction sa bahay ng Diyos? Andun ang kanyang presence, siya nagbibigay ng lakas, siya nagbibigay ng anong pangangailangan, at pangalawa, nasa kanyang provision at protection sa loob ng kanyang tahanan, ang lahat nating kailangan. Ba tayo lalayo like the prodigal? Napansin niyo kuya, pagdating sa New Testament, ipinapakita itong pinaliwanag ni David sa chapter 36, bakit itong anak ng mayaman na ito, ang yaman-yaman ng tatay niya, bakit nalilikuran niya? Andun ang satisfaction sa tahanan ng tatay niyang mayaman. And we are like the prodigals, andun na lahat ang kayamanan ng Diyos. Nang tayo nagkasala, mas gusto natin ang mundo. Mas gusto natin yung may kaibigan ka, nagsusugal, naglalahat, at dumating ang pagkakataon, dahil sa tinalikuran niya ang Diyos, hinarap niya ang mundo ay hindi nagtatagal. After a week, after a month, nagtagutom, yung mga kaibigan niya wala. Pati siya, nagutom. At ang kahuli-hulihan, kinakain niya rin pagkain ng hayop. So nakita natin dito, na doon sa tinutukoy ni David dito, na sa kanyang panulat sa verse 8, they shall be abundantly satisfied. Sabi ng Tagalog, sila'y nagpapaka. Okay? Tama, nagpapaka, di ba? Ibig sabihin, sustentado sila. Hindi yung, ngayon kasi may sweldo, hindi po katulad ng ating pinag-uusapan na pag may sweldo, may nasaod ka. Pero paano kung tapos ang kinsinas at katapusan at walang sweldo? Nagpapakabusog pa ba kayo? Yun po ang tinutukoy ni David na kung doon sa under the wings, under the provision of God, under His presence, kapag ang simbang ito nandun ang presensya ng Diyos, kahit kayo nagkakasala, mabuti na lang may mercy ang Diyos. Na tayo mga makasalanan, tayo mga believer, binibigyan tayo ng mercy. I-advance ko na yan yung ikaisipan. Ano yung binabanggit ng, ano nga ba yun? Yung, every morning bago, di ba? Lamentation, chapter 3, 21 and 22, di ba? Mamaya na natin pag-usapan yan. Kung bakit niya His mercy is new every morning. Hindi pa kayo nagkakape, nandun na yung mercy ng Diyos. Nagkasala ka kahapon, gumawa ka ng mali kanina, pero nandun ang provision sa kanyang tahanan. Nagpapakabusog ka, Lord. Salamat sa yung mercy. Yan po yung daladala nilang Ark of the Covenant. At yun ang inilalagay doon sa gitna ng temple na ginagawa ng mga Hudyo. So dito po ay, napakaisa natin, mapapansin ninyo at basahin natin, ay, sabi ng verses, we have God who is the satisfier. Pag nandoon ka sa kanyang provision, andun ang kanyang pagpapakabusog. Bakit? Andun yung provision ng Diyos eh. Andun yung mga anghel niya nakakuber sa iyo eh. Di ba sa Psalms may nakalagay doon, pag tayo ay nagpipray, nakapalibot yung mga anghel ng Diyos. Pag tayo naglalakad, ang daming mga warriors na iniingatan tayo. That is God's protection. Okay? So, dito natin ay titingnan ang isang nakaka-amazing sa Panginoon. Kung mapasin niyo po dyan sa verse na yan, okay, verse 8 and 9, okay, tingnan niyo po dito sa susunod. They shall be abundantly satisfied with the fatness. Ano bang mga mayroon sa Tagalog ay sa kasaganaan ng iyong bahay. Kasaganaan, yung fatness pala kasaganaan. Mag-isip pa, sagana ba kami sa bahay, ha? Eh wala kaming inuulam. Ang di mo napansin, ang tinitingnan mo kasi yung physical.
Eh di ba kahapon wala kang ulam? Kanina wala ka pa ring ulam. Ngayong gabi wala ka na namang ulam. Pero hindi ka ba nagsasagana? Hindi ka ba nabubusog sa provision ng Diyos? Buhay ka pa, nakakahinga ka pa, malakas ka pa kahit wala kang ulam. At sa kabila ng wala kang ulam, ang mga anak mo ay hindi nagrereklamo sapagkat nandoon ang pagpapakabusog na binibigay ng Diyos. Okay ba yan? Di po ba? Ang problema lang kasi sa mga anak ng Diyos, minsan parang Israelita. Inilay mo kami rito, Panginoon, sa desierto. Ang sarap ng bawang at sibuyas doon na ginigisa namin, tapos dito wala ngang karne. Ano ba yung pugo? Ano ba yung itlog? Ano ba yung mana? Di ba provision ng Diyos yun? Pagpapakabusog, nagpapakabusog sila. Pag umaga, pupulot lang. Nagpapakabusog sila. Tapos paglipad ng pugo, hulihin nila, kakatayin. Nagpapakabusog sila sa karne. Ang problema nila, para ring mga Kristyano sa panahon ngayon, wala silang ibang nakikita kundi nagtuturo. Kasi, ba't mo kami nila rito, Pastor? Bakit ganito? Okay? So, yun po ang isang hindi maganda dito sa ating pinag-aaralan. Verse 1 to 4, hindi natin kauri. Verse 5, dito nagsimula, ipinakilala kung sino ang Diyos na para siyang inahing manok na pilit niya, inilalagay tayo sa kanyang pakpak. Bakit? Hindi mo kaya. Para kang sisiw eh. Kunting ulan lang. O kaya yung lizard, yung malalaking guto yun sa, anong tawag yan dito? Yung nakakain ng manok na parang crocodile na maliit. Ha? Bayawak sa Tagalog. Dito, anong tawag dito? Ha? Monitor lizard, maliit yun. Okay. So, alam mo yung provision na ito, mga kapatid, ganun din po ang kalagayan ng mga Kristyano. Di ba? Pagka minsan tayo, nandoon tayo sa mga lugar na nilalagay tayo doon ng Diyos, parang takot na takot ka. Di ba, sa opisina nung araw, ako po'y nagtrabaho din, para akong sisiw doon sa gitna. Hoy, bagong salta ka, no? Ganun sila kumakatakot. Pero alam niyo ba na itong mga sisiw na ito, pilit na nilalagay ng kanyang inahing manok sa kanyang bagwis. Ganyan po ang Diyos natin. Na kahit mayroon kang pinagdadaanan ng mga, di ba ang kumakain sa sisiw, madalas ahas. Pag hindi ahas, yung, ano nga ang tawag dyan sa inyo dito? Yung bayawak sa Tagalog yan eh. Okay? Minsan sawa, di ba? Dito sa atin, marami rin sawa dyan sa taas na yan. Alam niyo itong mga sisiw na tinutukoy dito na ang Panginoon ay para siyang inahing manok na nilalagay ang kanyang mga sisiw sa ilalim niyang kanyang pakpak para magkaroon ng protection, provision, at power, ay sabi niya dito, okay, kung mapapansin niyo ang verse 9, tingnan niyo po ang verse 9, basahin natin ang verse 9. Ang gaganda nito eh. Okay, sabi ng verse 9. Okay, pakilabas po ang verse 9. Tagalog. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Ito na lang mga kapatid, ito lang sa Bagong Testamento, sa panahon ni Kristo. Tanungin ko kayo, bakit kayo nakakasiguradong langit kayo pupunta pag kayo namatay? Kasi sabi nyo, tinanggap ko po si Kristo, Pastor. Nasa si Kristo? Nasa puso ko sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Siya ang nasa puso kasi si Kristo naghahanda ng titirhan ko sa langit. Malapit na siyang bumalik. Okay? So ngayon, bakit sabi niya rito, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Sabi ng Haring David na nagsulat, nasa bawat isa sa inyo ang bukal ng buhay ng tubig. Okay? Wala pang tubig dyan, wala pa dyan. Okay? Bukal ng buhay. Pag sinabing bukal, burabod, di ba? Burabod dyan dito, di ba? Nasa iyo daw ang bukal o ang burabod. Sino ba ang tinutukoy na bukal dito? Di ba? Sino tinutukoy? Walang iba kundi si Kristo na nagsabi doon sa babae, doon sa balon, sabi niya, babae, kung maiinom mo ang dala kong tubig, kailanman hindi ka na uuhaw. Anong text yun? Naalala niyo po ba? Okay? Naalala ko, sinulat ko, di ko rin naisulat pala. Okay? Tapos, yung babaeng yun, sabi niya, totoo po ba yun, sir? Kasi di niya kilala ang Panginoon, nandun siya. Sinadya niya yun, gugutom na sana siya, alas 12 tapat na, kasi kainitan, yung babaeng mapagkalo niya at nakagawa ng kasalanan, nag-igib sa tanghali para
Hindi niya makasabay yung mga nag-iigib ng mga chismusa. Inabutan niya, sinadya ng Panginoon ng payo. Sabi niya sa mga disipulo, hanap na kayong pagkain. Alas 12 na. At nag-iigib, sinadya niya yung babaeng iyon na makilala siya na siya ang nagdadala ng buhay o kaya bukal na pag nainom niya ang tubig na ito, hindi na siya mauuho kailanman. Ang ibig sabihin ni Kristo dito, na kapag tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso, hindi na po siya magkakaroon ng kauhawan pa. Sapagat ang tubig ng buhay na tinutukoy sa Biblia, walang iba kundi ang salita ni Kristo. Kaya sabi ng babae, ay, Ginoo, pwede bang painumin mo ka ng tubig na yan? Nung nakilala niya na sabi niya, magbago ka ng buhay mo, kalimutan mo na yung kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, at ikaw ay maliligtas. Tumakbo yung babae. Pag uwi niya sa bahay, nagsisigaw siya. Nagkaroon na ako ng kaligtasan kay Kristo, nakilala ko ang Mesiyas, ang padala ng Diyos. So, kaya dito po, ang tinutukoy niya dito sa verse 9, na kanino daw ang bukal ng buhay? Nasa mga masama na tao o nasa mabuting tao? Okay, bakit ko po nasabi? Balikan natin ang verse 1 to 4, basahin natin. Ito yung mga taong walang paniniwala, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ito yung uri ng mga tao. Tingnan natin ang verse 1, pakilabas mo ulit. Okay, basahin natin. Ito po yung mga taong hindi aalihan ng banal na espiritu. Verse 1, sabi niya dito, okay, ang pagsuhay ay nagsalita ng malalim sa puso ng masama, walang pagkatakot sa Diyos sa kanyang mga mata. Pero mahilig mag-pray yan. Mahilig yan makapagkapwa. Namimigay pa nga yan, may picture pa eh. Sabi niya, pulubi kawawa man, tulungan natin, may picture pa. Okay? So dito, sabi niya dito, ay walang pagkatakot sa Diyos sa kanyang mga mata. Bakit? Tingnan niyo po ito ay actual na pangyayari. Pag umaga ng linggo, magsisimba yan. Pero pag uwi niyan, makikipag-inuman yan. At pagkatapos na malasing na yan, ano ang gagawin niya? Yan ang taong masama. Akala niya dahil nagsimba na siya, binago na siya sa pagsisimba. Hindi po nagbabago ang pagsimba. Ang nagbabago sa pagsimba, naunawaan mo yung ipinaliwanag na salita ng Diyos at ikaw ay sumunod sa salita ni Kristo. Yan po. Verse 2. Tingnan po natin verse 2. Sabi doon, ang tinutukoy po dito sa verse 1 to 4, mga taong walang pakikilala, walang pananampalataya, mga hindi tao ng Diyos. Kasi po dalawa ang pamilya. Pamilya ng Diyos at pamilya ni Satanas. So, ito po yung uri ng mga hindi kapamilya ng Diyos. Verse 2, sapagkat lang to, pinupuri niya ang sarili sa sarili niyang mga mata, di ba? Yung mayayabang, kung hindi dahil sa akin, hindi gaganda ang kumpanyang ito. Ako yung matalino rito, kaya boss, di ba? Binubuhat ang sariling buhay. Okay, sabi niya dito, na hindi matagpuan sa nakasusuklab ang kasamaan niya. Yung pala, pag nandiyan si boss, nandiyan si boss. Pero pag wala si boss, di ba? Kaya ang sabi ng verse, okay, hindi matagpuan sa kasuklaman ang kasamaan niya. Kasi itinatago niya sa mata ng tao. Ang di niya alam, nakikita ng Diyos dahil siya ay isang masamang tao, hindi siya naniniwala sa Diyos, siya po ay hindi mananampalataya. Verse 3. Sabi ng verse 3, okay, ang mga salita ng kanyang bibig, makinig kayo, ang mga taong walang takot sa Diyos, ganito, ang kanyang bibig ay kasamaan at pandaraya. Ang tanong ko sa inyo, naniniwala kayo sa Diyos, nandadaya pa ba kayo? Naalala ko ito yung para tinda ng lansones, sabi nung bumibili, yung langgam, alisin mo, kasi kasama sa kilo yan. Grabe, pati ba naman yung langga? Di ba? Dito. At pandaraya, at sa pagkilos na may katalinuhan, ito yung matatalino, yung talagang mga ano ito eh. At sa paggawa ng mabuti ay humihinto siya. Ang iniisip niya, gagawin ko to para ang balik niyan akin. Yan po ang mga taong walang takot sa Diyos. Laging nag-iisip ng pakabig. Ang mga anak ng Diyos, wala siyang inisip, kahit wala siyang pera, kahit wala siyang ang gusto niya makatulong. Magkaiba po ang dalawang klaseng taong ito. Kaya 1 to 4, ito yung mga uri ng taong walang takot sa Diyos at hindi po ito mga mananampalataya. Kaya dito po pagdating sa verse 8 na to and 9, nakita natin ang simula kung bakit magkakaroon tayo 4 na bagay, bakit tayo magtapos, okay? Na ang Diyos ay mapagmahal at siya po ay isang mapagmahal doon sa mga taong mapagpakumbaba. Kahit madalas nagkakasala ang tao, kung siya'y humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay merciful. Mahilig po siyang magkaroon ng, ano ba mercy sa Bicol?
Tingnan mo, dyan dictionary ng mercy. Tama ba kahabagan? Mercy. Ha? Ano yung mercy sa Bicol? Mahirakon. Okay, so, mahabagin sa Tagalog. Mahirakon ng Diyos. Bakit? Pastor, yung binasa natin kanina, 1-4, ang yayabang. Bakit hindi yung kinaawakan? Kasi po hindi siya kakaawa ng Diyos kasi wala siyang pagpapakumbaba. Sabi ng Biblia, ang nagpapakumbaba As. Okay. Bakit? Nagpapakumbaba siya eh. So dito po ay 4 na bagay tingnan natin. Sa verse 7, ang unang mapapansin natin dyan, we are under God's wing. Di ba? Sabi ko niya sa inyo kanina. Okay. Ang kanyang kahabagan o mahirakon ng Diyos, okay, is possible because of the blood of Christ. Kaya pala ang Diyos naging mahirakon dahil nung tumulo ang dugo ng kanyang anak sa krus. Yun ay sapat na para ibayad sa kasalan mo as in kasalan ko. Kung totoong tinatanggap mo si Kristo sa puso mo at pinaniwala mo, nagbayad siya doon ng kasalanan mo, ikaw ngayon ay wala ng kasalanan sapagkat binayaran na ni Kristo. Ngayon namatay si Kristo upang mabuhay ka, upang ikaw ay salubungin ng Diyos doon sa kanyang kalangitan. Pangalawa po, okay, na itong kanyang kahabagan o mercy o pagiging mahirakon ng Diyos, ang ibig sabihin ni David na siyang nagsulat nito sa verse 7, okay, si David pumapasok doon sa Holy of Holies ng tabernakulo ng Diyos, okay, where he asked, okay, na hindi niya sinasabi na yung mga batas ng Diyos, hindi niya kayang sundin lahat, pero ang maganda roon, yung kahabagan ng Diyos, hindi man natin masunod ang lahat ng utos sa Biblia, mga kapatid. Tanungin ko kayo, sa 10 tugon, isa lang ang mabaliwala mo dyan, parang kadina yan eh. Kung 10 yan, at yung isa na putol mo, kadina pa ba yon? Hindi na. Sumabuti na lang ang Diyos mahirakon. Kung nagpapakumbaba ka, Lord, hindi ko po nagawa ang siyam. Yung pong isa, hindi ko po nagawa. Pero ang Diyos nahirak, kinahabagan ka dahil sa kanyang mercy. Okay? So dito po ay ang number 1 natin titingnan ay we are under God's wing. Nasa ilalim ka ng kanyang provision, ng kanyang protection. At ang sabi niya sa verse 8, di ba? Balikan natin ang verse 8 para mas maganda ito. Okay? Mayroon tayong, sabi ng verse 8, sila'y nagpapakabusog sa kasaganaan. Bakit? Una, yung lakas na binibigay sa iyo ng Diyos, galing po yan doon sa provision ng Diyos sa ilalim ng kanyang pakpak bilang inahing manok na para tayong mga sisiw sa kanyang ilalim. Siya nagbibigay sa atin ng lakas. Yan kung bakit tayo nagpapakabusog, bakit tayo nakapaghahanap buhay, dahil binigyan tayo ng Diyos ng lakas. Bakit tayo nakakapag-isip ng maayos? Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng katalinawan, kaya tayo nagpapakabusog sa kanyang provision, sa kanyang binibigay na biyaya at kahabagan araw-araw. Ano pa bang mapakita natin o makikita at mapapansin natin sa verse 9? Verse 9, okay. Bibigyan mo sila ng sapagkat nasa iyo ang lugar ng buhay, si Kristo nasa buhay natin, na kahit tayo may kaaway, na tayo binabato, hindi tayo pwedeng gumanti. Bakit? Sapagkat sabi ni Kristo, ang sino mang batuhi o sampalin sa kaliwa, ibigay mo pa kaliwa, o sige, ito pa. Pero tayo, mga tao, hindi natin kaya yan eh. Ayun nga lang sa kalsada, minsan nag-aaraway sila dyan. Ito po ang tanong, kung totoong may Kristo ka, sabi ni Kristo, dapat lagi tayong hindi palaaway. Okay? Pero minsan nangyayari sa akin din yun, kaya kasama ako doon. Pero may sabi ang Biblia, mayroong kahabagan ng Diyos. Humingi ka ng tawad, Lord, nagkasala ko kanina, nagalit ako. Lord, patawad po. Ang Diyos po ay may kahabagan, mahirakon ang Diyos. So, dito po ang pangalawa, hindi lang na po bilang na si David po nagsulat dito, na siya nagtitiwala, doon na siya po ay pupasok, doon ay protektado siya ng Holy of Holies, Psalm 61 verse 4, tingnan natin itong Psalm 61 verse 4, doon niya po tinulat ito, sabi ni David, nasa ilalim ako ng proteksyon ng Diyos, Psalm 61 verse 4. Okay? Sabi niya, patirahin mo ako sa iyong tolda. Ang toldang tinutukoy po dito ni David ay hindi po yung natural na tolda. Ang tinutukoy ni David dito, yung presensya ng Diyos, yung kanyang
lalagay ng kanyang bagwis, ng kanyang pakpak sa ilalim, na nandun tayo sa ilalim, upang magpakabusog tayo sa lahat ng binibigay niya sa ating buhay. Kaya minsan nagmamayabang yung matatalino, sabi niya, kung hindi lang ako pinanganak matalino, sana hindi kanya yan. Hindi atin ang katalinuhang yan. Yan ay kahabagan ng Diyos. Tingnan niyo po, may mga pinapanganak na may problema sa ang laki-laki na, hindi pa marunong magsalita. Ang tawag doon ay late ang kanyang edad, pero yung kanyang katawan ang laki na. Pero hindi po kasalanan ng magulang yun, sabi ng Panginoon. Naglalakad sila, sabi ng mga disipulo, Panginoon, bakit yan ay ganyan yung bata? Kasalanan ba ng tatay? Kasalanan ng nanay? Sabi ng Panginoon, hindi kasalanan ng nanay at tatay yan, kundi maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpuprotect, pagpuprovide, kung anong ibibigay sa iyo, pasalamatan mo. Amen po ba? Iyon po ang sabi ng Diyos eh. So, dito ang ang mga Kristiyano sa panahon natin, ito po ang sinasabi ni David doon sa verse 7. Ang mga mananampalataya ngayong panahon, okay, mabuti na lang, andun ang mercy seat ng Diyos. Andun ang kanyang pagiging mahirakon sa atin. Madalas tayo nagkakasala. Pagising pa lang natin sa umaga, anong iniisip natin? Di ba, kape? Imbis na pagising, Lord, salamat, nakakatayo ako. Pagbangon mo, sabi, asan mag-init ako ng tubig, magsasaing na ako. Yun po ang problema sa mga Kristiyano ngayon. Pagising mo, Lord, salamat, naidilat ko mata ko, malakas pa ako, nakakatayo ako. Galing sa provision, nagpapakabusog ako sa mga binibigay mo sa akin. Salamat, O Diyos. Pangalawa, okay? Verse 8. We are at His table. Kanina, we are under His wing, sa kanyang provision, protection. Ngayon, nasa lamisin niya tayo. We are on His table. Verse 8. Sabi ng verse 8, sila'y nagpapakabusog. Totoo naman yun eh. Pagka si Ruth at saka si Sister Emma nagluluto ng adobo, lalo yung karning manipis na inaadobo, ay sabi ko sa inyo, busog na busog kami. Yan po ang tipiko na sinasabi ni David nung sinulat niya itong verse 8. Kapag tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, nagpapakabusog tayo. Ano sabi niya? Sila'y nagpapakabusog sa kasaganaan ng iyong bahay. Ano ang bahay ng Diyos? Yung kanyang provision of protection, yun po yung under ng kanyang kapangyarihan na nagtitiwala tayo, Lord, sa iyo lang kami umaasa. Mali, di kami gaano matalino, pero nagkatrabaho ang anak ko. Salamat, Panginoon. Isa na lang nag-aaral sa amin. Salamat, O Diyos. Wala kaming talinong mag-asawa. Pero nandoon ang provision ng Diyos. Harinawa, makatapos na yung bunso namin. Galing sa Diyos yun. Kaya doon sa lamisan yun na iniatag ng Diyos, sabi niya yung Panginoon sa Psalms 23 verse 4 ba yun? Okay? Kahit nandiyan ang kaaway mo, nandoon ka sa lamisan ng provision at protection ng Diyos, alukin mo pa siya. O kahit mo ako patayin, halika, kumain ka muna. Ganun po yung sinasabi ng Biblia doon, di ba? So, dito po ay, we are at the table when Jesus brought, okay, this, nung sacrifice, okay, di ba, tinuro Sunday school to ni David doon sa pag-alis nila sa Exodus, di ba? Mayroon silang meal na kakainin, okay? Ito yung tinutukoy doon ng Panginoon. So, bilang mananampalataya, okay, nag-share po tayo sa lahat ng binigay ng Diyos sa atin, bawat isa sa atin, sa kanyang bahay. Alin po yun? Ito yung tahanan niya. Anong nasishare natin? Nagsishare tayo ng dinidiscuss sa pulpitong ito. Ito yung nabubusog tayo araw-araw. Kaya tayo pagdating sa opisina, hindi natin nagagawa ang hindi dapat kasi naipasok sa ating mga isip ang sinasabi ng Bible. Kaya nabubusog tayo ng kanyang biyaya. At sabi pa dito po sa pangalawa ito, nasa table niya tayo, sabi ng Psalm 63:1-5, doon natin makita yung 12 loaves of bread representing the 12 tribes. Psalm 63:1-5. 63:1-5 ng Psalms. Sabi doon, O Diyos, ikaw ang aking Diyos, hahanapin kitang maaga. O, di ba? Kaya lang tayo, paggising natin sa umaga, anong hinahanap natin? Cellphone. Di ba? Pero sa Bible, yun ang dapat eh. Di ba? Hanapin kitang maaga, nauuho ako sa iyong aking kaluluwa. Nauuhaw ka sa fellowship ng Diyos. Yun yung protection ng Diyos at provision niya. Ang aking laman ay yung nananabik gaya ng isang tuyo at lupang uhaw sa tubig.
Sana ganun tayong lahat mga kapatid, upang ang Diyos, doon sa kanyang kapangyarihan ay lukuban tayo, ano man ang gawin natin, lahat may provision at protection ng Diyos. Sana po mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Kaya dito po ay dahil sa ang mga mananampalataya ngayon ay mayroon pong tabernakulo, which is tayo na allowed na tayo po'y magtipon para magsalo-salo sa salita ng Diyos. Panghuli po o pangatlo, sabi dito, verse 8, yung river dito. Pansin niyo po ang verse 8. Mayroon po diyang river, okay? Sabi ng verse 8, God reigneth over, hindi ito 36, lumipat. Wait lang. Verse 8, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink the river. Okay, sabi ng verse 8, yung pong drink of the river of thy pleasure, okay, binibigyan tayo ng Diyos ng inumin mula sa kasiyahan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Na kahit hindi tayo lagi nag-uulaw ng karne, dahil satisfy ka sa blessing ng Diyos, Lord, salamat kahit ako hindi nagkakarne araw-araw, malakas ako sa iyong biyaya na binibigay, mahabagin ka sa akin, at kahit wala kaming gaanong pera, masaya ako, O Diyos, sapagkat hindi ako nag-iisip na bumili ng mga isasama ng buhay ko. Di ba? Pag ang tao mayaman, kung ano bibili na ikakasama niya. Kaya dito po ay, sabi niya, ay bibigyan mo sila ng inumin mula sa ilong ng iyong kasiyahan. Nagiging masaya tayo dahil naiinom natin ang mga bilin niya na napakasasarap sa buhay natin. Yun po yung mga pagpapala. Kaya dito po ay, sabi niya dito sa verse na ito, kung ating titingnan ito, na river tutukoy niya, okay, ang ibig sabihin niya dito, ang Diyos ay ang ilog ng buhay ng kanyang mga anak. John 4:13. Pakilabas po itong John 4:13. Sumagot si Jesus. Tingnan niyo po dito, John 4:13. Okay? Sabi ng John 4:13, yan. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay ano daw? Muling mauuhaw. Ito yung tubig na natural. Pero kung ang tubig na tinutukoy ni Kristo ay ito, kapag nainom mo ang salita ng Diyos o tinanggap mo ang salita ng Diyos, nasa buhay mo at nasa puso mo, hindi ka na mauuhaw at matatakot sa buhay na ito. Yan po ang sinasabi ng verse na yan ng Panginoon si Kristo. Okay? Kaya dito po, ang sabi dito, pag nainom mo ang tubig na ito, okay, he shall never thirst, but the water shall give him, ano po, all the well of water spring. Ito'y magbubukal. Kusa itong lalabas sa puso mo ang pagiging mabuting tao. Na kahit sinong tao makita mo, nag-good morning sa'yo kahit hindi mo kilala. Lumalapit sa'yo at nakangiti kahit hindi mo kilala. Bakit? Ang aura mo ay nandun ang presensya ng Diyos, nakikita sa'yo, nararamdaman sa'yo ng tao. Hindi ka man magbuka ng bibig mo, ang presensya ng Diyos ang siyang magiging parang magnet sa kanila. Bakit ang tao ito, ang ganda ng muka, maaya-aya, maaliwalas. Pero makikita mo ang mga taong makasalanan, kamusahangot, diba? Hindi nga nila alam ang langit Hindi nga nila alam kung saan sila pupunta pag namatay. Kaya talagang ganun po sila. So, we shall always have satisfaction for spiritual thirst. Yung uhaw na spiritual, dapat magkaroon tayo ng satisfaction sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Verse 9, kaya tayo magtatapos. Kanina, okay, nasa ilalim tayo ng pakpak ng Diyos, kanyang protection, provision, ibig sabihin ng pakpak ng isang manok, tayo para mga sisiw. We are at His table sa verse 8. Verse 8 pa rin, we are by His, yung river na itong sinutukoy ay ang salita ng Diyos na naglalabas sa puso natin. Kaya yung mga tao sa paligid natin, natutuwa din sila, nabubusog din sila. And verse 9, we are His light. Alam niyo na sa Matthew, di ba? Matthew 5, ye are the light of this world. Kung ikaw ay ilaw ng mundong ito, magpakaliwanag ka. Hindi yung kapitbahay mo, kita ka, ang bihira ito. Alam ko, nag-a-attend ng simbahan niya, pero tingnan mo, pag nalalasing, grabe. Hindi dapat makikita sa atin yun. Okay? Hindi dapat makita sa atin ang kasamaan. Bakit? Tayo po ay mga ilaw na. Mga liwanag tayo. O, tingnan po natin dito sa verse 9. Sabi ng verse 9, okay? Sapagat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong ilaw nakikita ng liwanag.
Kaya yung mga kaopisina mo na hindi alam ang langit, pag nakikita ka, nagpipray ka bago ka kumain, parang Christian ka. Nakita ka namin, nagpipray ka. Paano ba pumunta ng langit? Doon ka magliliwanag sa kanila. May papaliwanag mo ang Kristo, ang bukal sa puso mo na nainom mo, ang salita ng Diyos na iyong natanggap, ito ay parang ilog na mag-aagos hanggang doon papunta ng dagat. Palaki ng palaki ang taong makakaunawa ng kaligtasan magmula sa puso mo. Magbubukal ang ilog papunta sa dagat at Pacific Ocean. Ibig sabihin, maraming tao makakarinig nang itinuro mo sa isang tao tungkol sa kaligtasan at salita ng Diyos. Yan po ang punto ng sinasabi kong yun. Okay? Kaya dito po ay we are His light, sabi ng verse 9. At dito, we are the light of the world. Sabi ng John 8 verse 12, nagsalita ang Panginoon. Okay? John 8:12, pakilabas. Okay? Nagsalita ang Panginoon. Muli nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng salibutan, ang sumusunod sa akin, mga kapatid, take note, ang sumusunod. Ang daming nagdadala ng Bible, hindi man sumusunod ng totoo eh. Pag nakarinig ng saktan sila simbahan, hindi na ako atin dyan. Sumusunod ka ba? Huwag mong papakinggan yung speaker. Ang susundan mo ay ang salita ng Diyos. Naglagay lang para marinig nyo ang nais ng Diyos. Huwag mong titingnan yung nagsasalita dyan. Ang tingnan mo ang Diyos na siyang nagdala sa iyo sa lugar na yon. Sabi dito, ay, muli nagsalita sa Jesus, ako ang ilaw ng salibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon siya ng liwanag sa buhay. Hanggang sa dulo ng iyong kaapu-apuhan, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, ang lahat ng linya ng iyong pamilya ay hindi pupunta ng impyerno, kundi ang kanilang mga buhay magiging ilaw sila sa mga susunod pang henerasyon at maraming makakilala sa Diyos dahil sa ginawa natin. Hindi tayo sumunod sa ating gusto, kundi sa gusto ng Diyos. Kaya dito po mga kapatid, paano mo na, lamang mayroon kang halangang buhay sa pamagitan ng pagsisi ng kasalanan, tinanggap si Kristo, pagsunod. Kay pastor, hindi si pastor ang susundin natin. Ang susundin natin ay ang salita ng Diyos. Okay, sabi po dito sa panghuli ay ang mga masama, di ba? Ay meron din po silang mga anak at apo. Okay? Sila po ay patuloy na magsasabi, huwag kayong matakot. Ang Diyos mahabagin, sabi ng Biblia. Paano ka kakahabagan? Hindi ka man sumusunod. Paano ka kakahabagan? Hindi ka naman naniniwala sa ginawa ni Kristo. Gusto mo maggawa ng sarili mong reliyon. Yan ang ginawa ni Iba't Adan. Nagtahi-tahi na nilang reliyon nila. Nagtahi ng dahon. Nangyari pagkahapon dahil mainit, nalaglag. So walang kwenta yung kanilang reliyon na ginawa. Gumawa ang Diyos ng pagpapatawad. Pinatay niya ang tupa, dinamitan sila. Gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao ang kaligtasan. Okay po? So dito po mapapansin natin, patuloy silang magbubula sa kanilang sarili. Huwag kayo matakot. Ang Diyos mahabagin. Sinong sinabi mo nakakahabagan ka? Hindi ka nga nagbabago. Hindi ka nga sumusunod. Okay? Pangalawa, okay? They will fall. Mahuhulog po sila at ang kanilang kasamaan ay maglilitaw talaga. At dito po ay ang mga believer, never silang mapupunta dito kundi sila po ay kahabagan ng Diyos. Kung mananampalataya ka sa Diyos sa gabing ito, kakahabagan ka ng Diyos. Mahabagin ng Diyos. Nga lang, kilalanin mo, makasalanan ka, hindi ka maliligtas sa gawa mo, mapupunta ng langit, hindi yan sa gawa ng tao, sa pagiging mabuti, pagpasok sa reliyon, kundi si Kristo na namatay sa krus, tanggapin mo, paniwalaan mo, sundin mo ang kanya sinasabi, maliligtas ka. Tayo po'y magtatapos dito. Kayo ba'y namumuhay sa presensya ng Diyos o sa pagiging makasalanan? Yan ang tanong na dalawa. Saan kayo namumuhay ngayong panahon ito? Namumuhay ka ba sa pagkakasala o namumuhay ka sa presensya ng Diyos? Yung apat. Nasa lamesa ng Diyos, nasa pakpak ng Diyos, nasa ilaw ka ng Diyos, at higit sa lahat mga kapatid, okay, nag-i-enjoy ba tayo sa pagsakop sa atin ng Panginoon? Nabubusog ka ba? Nag-i-enjoy ka ba sa kanya mga ginagawa? Okay? So, ang kanyang kahabagan, bawat umaga bago. Mapagpatawad ang Diyos. Kaya gusto mong patawarin ka ng Diyos, sundin mo ang kanyang mga salita,
doon ka sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, hindi sa kapangyarihan ng gusto mo. Magpailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos para siyang inahing sisiw o manok na ikaw ay isang sisiw na sa kanyang ilalim ng pakpak, ipoprovide ka, ipoprotect ka, iingatan ka, papakainin ka, magpapakabusog ka. Tayo po'y magsitayo at tayo magtatapos. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe ito. Salamat po, ako mismo, Panginoon, ay nabubusog habang ako po'y nag-aral nito at ini-explain ko sa kanila. Lord, kayo po ang makita rito, hindi po kami, wala kami kakayahan. Ikaw lamang, O Diyos, nagbibigay sa amin ng lakas, ng talino. Wala kaming pwedeng ipagmayabang mula sa ulo ng aming, mula sa tuktok ng aming mga ulo hanggang sa ilalim ng aming mga paa. Lahat po ay bigay mo, karamihan pahiram mo, lalo ang buhay namin. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong protection, provision. Maraming salamat po. Magligtas ka po kung mayroon pa pong hindi pa po sa aming kapamilya, sa pangalan ni Jesus. Amen.